Parang ang hirap pong paniwalaan nun eh. Oh. So, iniwanan mo siya. Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. pinagoy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon, hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi na babata kami papunta rito. Oo. Ayun, pinabati dito ng 3 o'clock. 2:30, 3 o'clock. No? Tapos anong oras? May alam dyan! Si 51 billion! Gawain nila yan, sabi. Si Pulong Duterte po ba ang sinasabi ninyo? Sir Max Sadia? Dahil po ba yun doon sa pinaamin siya na alam niya kung alam po nitong si Yusek Cabral yung 51 billion na naging pondo ni Pulong? Pwede din, mga kababayan. Di ba? Pagbaba, sinilid ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, pupunta ako doon. Balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis 1 hour. Pagbalik ko dito, nahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na mano. Tinanong ko may dumago. Hindi, sabi ni Lonely Game TV, gaming, pigain yung driver. Mukha talagang mapipiga po ito. At sabi nga natin, doon sa vlog natin kagabi, pasensyahan, talagang makakasama siya doon sa mga taong iimbestigahan ho dito, mga bossing. Which is, yun na nga po, ang sinabi na nga po, mga boss chief mo, sir, dito sa balita na ito, The dating DPWH Undersecretary sabi nga po dito sa balitang ito, mga kababayan, na kasama na sa person of interest yung driver. Glenn Luego po, kumusta ko kayo? Meron lamang po tayong breaking news ngayon pong hapon. Kinumpirma po ng PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na ipinag-utos na po ni PNP Acting Chief Jose Nartates na i-consider yun pong driver ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral bilang person of interest. Ibig sabihin po nito, sasailalim sa investigasyon yung pong nabanggit na driver. Wala naman po talagang iba mga kababayan na maaari at posible at pwede na maging person of interest po. Saka na lang yung mga wala doon sa senaryo. Kasi siya yung kasama talaga Sabi, naku, isusunod sa pagpapatay yung driver na yan. Sabi ni Tolitz Melomida, opo, may kinalaman niyang driver na yan. Sabi naman nung iba, nakakaawa naman yung driver. Pobre yung driver. Pero hindi kung wala siyang talagang kinalaman dito, harapin niya ito. Hindi po ba? Planado, scripted, lahat. At ang direktiba rin po ni PNP Chief Nartates na ang CIDG na yung magte-take over hulo sa kaso para nga po mas mapabilis yung daloy ng investigasyon dahil nga po ang CIDG ay meron tinatawag na subpoena power. Samantala kung maaalala nga ho ninyo sa initial kasi nga investigasyon ay nagpaiwan umano sa driver itong si dating Yusek Cabral at makalipas ang ilang oras nung balikan niya wala na huron. Nandun na, nasa baba na daw. Ulitin ho natin mga kababayan, nakikiramay po tayo doon sa pamilya ni Yusek Cabral. Kaya lang po, hindi lang po talaga natin maiiwasan na pag-usapan at matalakay po dahil politika yung lagi natin, araw-araw natin pinag-uusapan po At nasasangkot po si Yusek Cabral sa isang malaking eskandalo sa Pilipinas po. Yan po yung mga ghost project. Billion po yung pera o pondo ng bayan na nawawala po. Cabral, kaya nagpahingi na po siya ng tulong sa mga otoridad para po maghanap. Doon nga po nakita yung wala ng buhay na katawan itong si dating Yusek Cabral. Ito, yan. Di ba? Sinabi na. Di ba? Ngayon sabi ni Amor Robles, nakapagtataka bakit yung cellphone ibinigay ng mga kapulisan sa pamilya. At ang balita ko nga ho dyan, mga boss chief mo, sir, asan ba yun? Mukhang nasibak, no? Mukhang nasibak yung pulis. Asan ba yun? Ito na ba yun?
Eto, SILG. Alisin ko ha. Para lahat po ng ikinokomento ninyo, meron tayong sagot dyan o may maipapakita tayo. Na-relieve yung pulis. Sabi dito, SILG, Remulla, sees lapses on cops, turnover of Cabral's phone to family. Syempre hindi agad-agad yan. Yung iba nga binabalot yan at isasama doon sa mga ebidenso Di ba? Yung kanila, rektahan, agad-agad ibinigay doon sa pamilya. Tama ba? Interior and Local Government Secretary John B. Remulla on Friday said there were lapses when the police turned over the belongings, including the cell phone of former Department of Public Works and Highway Undersecretary Maria Catalina Cabral to her family after she was found dead in a ravine in Benguet. Ngayon, iisipin natin, hindi kaya i-delete? Di po ba? Ay, nako. Grabe ho ito, mga kababayan, lalo na. Masakit totoo sa pamilya po ni Yusek Cabral, mga bossing. Pero, kasama po ang investigasyon Kasama po yung paglikom ng mga ebidensya para po masagot. Malay mo, makita ng mga pulis. O ito ang kausap ni Yusek Cabral. Nakita doon sa cellphone message niya na, oy, kapag ka ikaw ganito, may gagawin kaming masama sa pamilya mo. Lahat-lahat na. Ayaw nyo bang malaman yon? Di ba? Sir, na asawa ni Cabral, ayaw mo bang malaman yon? Di ba? Kung may nanakot sa iyong asawa, kung may pumwersa ba, na nagtamo o nag-lead sa kanya para ma-stress at tumalon, magpatiwakal. Kung nagpatiwakal. Pero isa nga sa una sa nakikita natin, mga kababayan, baka nag-backdoor po. At hindi lang ho tayo ang nakakaisip nun. Pati po si Senator Kiko Pangilinan. Sabi ni Max Sadya, 100% pero kailangan magsabi siya kung paano rin nalaman na nasa Baguio sila, pwedeng sinundan sila kung sino ang gagawa. Yung cellphone, importante ho talaga yun. Ngayon, ang tanong dito, kung ibibigay ba nung pamilya, may fear of heights daw, paano tatalo niya? Isa pa ho yun. Di po ba? Ako, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, meron din akong ganyan Kapag kayong medyo nadidikit ako doon sa malapit, doon sa yung tipong feeling ko mahuhulog ako, namamasa na po yung kamay ko, namamawis na po yung kamay ko, mga kababayan Medyo mapapaatras ako no? Hindi na ako tumutuloy Tapos yun, umupo.